Have a nice day po mga bro. 5G willing practice to at willing tapes to para sa mga magtitik ng assessment or exam or trade test. Especially po sa mga senior high school or HSS. Pero bago yan ay mag-intro muna tayo. .5G willing practice po ito at simple tips or paalaala po sa mga HSS or senior high school na kukuha ng exam or assessment or trade test sa welding. Or kung ano man yan, interview man or board exam man. Ang kailangan ay be punctual. Oo, ang kailangan ay maging maaga. Huwag tayong palit-late. Sa gabi pa lang ay huwag tayong magpuyat at kinabukasan ay maaga tayong gumising. Kasi sa TISDA ay KC yan. Knowledge, skill, and attitude. Aanhin mo yung knowledge at skill mo kung wala ka sa attitude. Lagi kang late o absent man sa assessment. So, hindi ka talaga makapasa nun. Diba? At be ready always. Kumain ka ng husto. Dalhin mo ang gagamitin mo during sa exam. Like ballpen, lapis, at iba pa. Kailangan naka-study ka ng maigi. Lahat pag-aralan mo patungkol sa assessment na kinukuha mo. Katulad sa welding defects, yung spatter, crater, undercut, underfill, overlap, excessive capping, excessive penetration, poor appearance. Yung undercut, underfill, overlap ay makikita natin yan ayon sa gilid yan. Okay? Yung clamps ay kailangan ay alam din natin yun kasi yan ang pinaka-importante kung mag-welding tayo. Yan yung 5 parameters in welding or 5 essentials in welding. Yan yung clamps. Stands for C, current settings, L, length of arc, A, angle of electrode, M, manipulation of electrode. Yung manipulation of electrode natin ay dalawa yun, weaving at saka stringer. At is speed of travel. Kailangan din ay alam din ninyo kung saan makikita ang penetration at capping. Dahil karamihan sa inyo, mga senior high school, ay hindi alam kung saan makikita ang penetration at capping. Maybe siguro, nakalimutan lang kung saan nakalukit yung penetration and capping. So, paalaala lang ito sa inyo. Sa paghinang din natin o sa ating pag-welding, ay huwag tayong magmadali. Kailangan ay alalay lang tayo at itukmaan natin ang ating pag-welding sa ibinigay natin na current settings. Huwag mabilis sa paghinang. Kailangan alalay lang. At ito paalala rin, yung isip natin ay isipin natin na assessment na ito or exam na ito. Wala na tayo sa training or practice sa ating pag-welding. Kasi kung makapasa ka nito, ang kinukuha mo ay license na. Hindi basta-basta makukuha yung license na national certificate. Makinig tayong lahat sa ibinigay na instruksyon at dapat nating sundin yung lahat. Kung may itanong kayo or clarification ay dapat sa asesor nyo lang itanong. Iwasan yung magtanong o huwag kayong magtanong sa iyong kasama. Baka isipin ng yung asesor na nag-cheating kayo. Tandaan nyo, naka-record yan. May CCTV na nakasit up during sa ginawa nyong pag-assessment. Kung saan kayo inilagay o inassign sa welding booth, ay manatili lang kayo doon. Huwag kayong palipat-lipat. Makikita at makikita yan ng inyong asesor. At it's a kind of cheating yan kung lipat ng lipat tayo sa ating welding booth. At baka tirahin kayo sa inyong attitude. Gamitin ang lahat ng PPE, yung Personal Protective Equipment, Appropriate Welding PPE. Kailangan lahat yun ay naka-intact lagi para maiwasan na masugatan o mapaso during sa ating pag-welding. At yung mag-chipping man tayo o mag-steel brass man tayo ay kailangan nakagamit tayo ng
clear glass or face shields para maiwasan na makapasok yung foreign object doon sa ating mata. Kailangan safety tayo lagi sa buong pag-operasyon natin sa ating pag-welding. Good luck and God bless po sa ating lahat. Kung may nakukuha kayong aral sa video nito ay huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share, subscribe at click yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga video tutorial. Maraming salamat po sa inyong lahat.